Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang vigilante action movie na Peppermint na ipinalabas noong 2018. Siya si Riley North, isang simple at ordinaryong may bahay na nagtatrabaho sa isang bangko. Habang asawa naman niya si Chris na namamahala sa kanilang maliit na mechanic shop. Kahit isa lang ang anak nila na si Carly, medyo hirap pa rin silang makaangat sa pamumuhay dahil sa mga gastusin. Gayunpaman, masaya pa rin ang kanilang maliit na pamilya. Ngunit ang lahat ng ito ay magbabago sa isang iglap. Dahil isang araw, may kaibigan si Chris na nag-alok dito ng sideline. Isang delikadong mapagkakitaan pero magpabago umano sa takbo ng kanilang buhay. Ngunit kahit ganun pa man kalaki ang kikitain, hindi nasilaw si Chris. Tinanggihan nito ang offer ng kaibigan. Ayaw nitong gumawa ng masama para lang sa kagustuhang yumaman ng pamilya. Pero ang hindi alam ni Chris, nalaman na pala ng sindikato ang balak ng kaibigan. At ang masaklap, kahit tumawag na siya dito na ayaw nitong sumama sa plano, dinamay na siya ng drug lord. Kaya nang mamasyal ang mag-anak sa carnival para celebrate ang birthday ng anak, pinaslang ng grupo ang mag-ama ni Riley. Tinamaan din ang babae pero nakaligtas ito sa pamamaril ng tauhan ni Diego. Habang nasa hospital si Riley, kinausap siya ni Detective Carmichael tungkol sa nangyari sa kanilang mag-anak. Dito niya nalaman ang tungkol sa offer kay Chris at kahit tumanggi ang asawa, utos umano ng big boss na patayin sila para maging aral sa mga nagbabalak banggain ang drug cartel. Kasunod nito ay kinilala niya ang 3 sospek na nahuli ng mga pulis. Medyo duda ang detective sa mga sagot niya pero sabi niya dito na kahit hindi pa siya magaling, tandang-tanda pa niya ang pagmumukha ng 3. Pagkatapos ma-identify ang mga sospek, dito pinakita ni Beltran ang partner ni Carmichael ang isang detective badge. Ito na lang umano ang natira sa nakaraang detective nang imbestigahan nito ang drug cartel ni Diego. Binalaan ni Beltran ang kasama na mag-ingat sa mga galaw nito. Ngunit ang hindi alam ng partner, kasama pala sa payroll ng drug lord si Carmichael. Ilang buwan ang lumipas, nakauwi na ang babae sa bahay niya. Hindi nito mapigil ang umiyak nang makita ang drawing ng anak. Babawiin na ng bangko ang bahay kaya nililigpit na niya ang mga gamit. Pero laking gulat niya nang may pumasok na lalaki sa loob. Nagpakilala itong abogado ng mga sospek. Nagpunta pala ito para kausapin siya na aregluhin na lang ang kaso nila. Saka nito nilapag sa harapan niya ang isang envelope na puno ng pera. Napanganga siya sa ginawa ng abogado kaya galit niyang tinanggihan ang alok nito. Ngunit napansin nito ang gamot niya sa tabi ng pera. Nakita nito na mga gamot ito sa pag-iisip kaya ginamit ito ng abogado na rason laban sa kanya. Saka siya sinabihan na wala umano siyang makukuhang hustisya. Nanggalaiti sa galit si Riley kaya pinaalis na niya ang abogado. At iyon na nga ang ginawang alibay ng depensa sa kaso, na wala siya sa tamang pag-iisip para paniwalaan at maging isang credible witness. Hindi makapaniwala si Riley sa bilis ng pangyayari. Hindi man lang siya binigyan ng judge ng pagkakataon na may pagtanggol ang sarili. Galit na galit siya sa 3 habang pang-ising-isi lang ang mga ito sa kanyang harapan. Kaya sa sobrang galit, lumusab siya sa mga ito. Dahilan para ikuryente siya at nagutos ang judge na ipasok siya sa mental institution. Napaiyak at hindi na siya makagalaw nang buhatin ng mga pulis. Ang hindi rin alam ni Riley, protector din ng cartel ang judge. Habang nakahiga siya sa stretcher, nag-iisip na siya ng paraan paano tumakas. Hindi siya makapaghiganti kung nasa mental hospital siya kaya nang makalingat ang detective at medical personnel, gumawa na siya ng paraan para makatakas. Paglipas ng 5 taon, magpartner pa rin si Carmichael at Beltran. Sila ang nakatalagang investigador sa 3 tao na pinatay sa carnival na binitay pa patiwarik sa malaking Ferris wheel. Nang makita nila ang bangkay ng 3, dito sila napaisip. Dahil kilala nila kung sino-sino ang 3 at kanino connected ang mga ito. Samantala ng mga sandaling iyon, nasa bahay na pala ng judge si Riley. Tinutorture ang kaka-retired lang na matanda. Halos hindi na siya matandaan nito pero kalaunan, naalala din siya ng judge. Nakapako ang mga kamay sa mesa at nasa harapan nito ang isang bomba. Hindi na ito makagalaw nang iwan niya at nang makasakay siya sa bus, tinawagan niya ang telepono na siyang nag-trigger para sumabog ang improvised bomb. Ang hindi alam ng 2 investigador, nakaalarma na rin pala sa FBI ang kaso ni Riley. Kaya kinausap ng agency si Carmichael at Beltran.
Dito napag-alaman ng mga detective na saktong 5 years anniversary ng pagkamatay ng mag-ama saka bumalik ang babae. Nagnakaw umano ito ng mga baril sa isang shop, na mukhang alam na alam nito kung ano ang kukuning mga armas. At bago pala naglaho si Riley noon, nilooban pa nito ang bangkong pinagtatrabahuan. Simula noon bigla na lang naglaho ang babae sa database. Ngunit dahil sa technology, may na-trace ang FBI na namalagi ito sa Europe at naging isang MMA fighter. Hindi sila makapaniwala na ang isang simpleng may bahay ay humantong sa ganitong sitwasyon. Nawala silang mahagilap na bakas sa pagtatago nito sa loob ng 5 taon. At habang nasa agency pa si Carmichael, nakatanggap ito ng tawag tungkol sa iba pang biktima ni Riley. Ang 2 district attorney na humawak sa kaso ng babae ay parehong pinaslang sa mga sariling tahanan. Panghuli ay ang pagsabog ng bahay ng judge na nag-acquit sa 3 sospek na tauhan ni Diego na nauna ng pinatay ng babae sa carnival. Dahil dito, nagdesisyon sila na ilabas sa media ang kaso ni Riley. Kasunod nito ay patuloy lang sa pagsigawa ang babae sa mga plano nitong pagbayarin si Diego. Nakarating na din sa drug lord ang pambubulabog ni Riley sa iilang shipment nito. Malaking pera na umano ang nawawala sa grupo dahil sa ginawa ng babae kaya nag-utos na si Diego na i-eliminate na si Riley bago pa man ito makagawa ng mas malaking problema sa negosyo nila. Sa kabilang banda, nalaman din ng FBI na kinilala si Riley sa isang area na bayani dahil pinagtatanggol nito ang mga homeless. Kaya simula nang manirahan ang babae sa van, wala na umanong masyadong krimen sa paligid. Nirerespito siya ng mga tao. At isang araw habang nasa bus si Riley, namalikmata siya sa batang katabi. Akala niya anak niya ito. Nang marinig niya sa bata na balasubas ang ama na nasa tabi, sinundan niya ang dalawa sa grocery store. Dito niya sinampolan ang lalaki at pinagsabihan na tratuhin ng maayos ang anak. Kung hindi pupuntahan umano niya ito sa tinitirhan at pakainin ng bala. Ilang araw pa ang lumipas. Natunton din ni Riley ang isa pang warehouse ni Diego. Nagkunwari siyang homeless para makalapit at maitamba ang mga bantay sa labas. Nang makumpirma na dito nga ang imbakan ng pera ng grupo, buong tapang niyang pinabagsak ang lahat ng mga tauhan ng drug lord. Ngunit binuhay niya ang accountant para ito ang magsabi kay Diego na hindi umano siya titigil hanggat hindi makuha ang hustisya para sa pamilyang sinira ng sindikato. Kaya galit na galit ang big boss nang maisahan na naman sila ng babae. Hindi na ito natuwa sa accountant kaya niligpit na nila ang lalaki. Dito nila mariing pinagplanuhan kung paano nila mahuli si Riley. Kailangan umanong kumagat nito sa gagawin nilang trap. At yun ang akala nila. Matalas ang instinct ng babae. Nang pasukin nito ang isa na namang warehouse ng cartel, ramdam na nito na may kakaiba. Lalo nang makita nito ang isang patibong. Lingid sa kaalaman niya, inaabangan na pala talaga siya ng mga tauhan ni Diego. At nang makitang nasa loob nga siya ng building, pinasabog na ng mga ito ang tin-anim na bomba. Buong akala ng dalawa na nadali na nila si Riley kaya tumawag agad sila kay Diego. Ang hindi nila alam, buhay na buhay pa ang babae na lumabas sa manhole. At mabilis itong nakaagaw ng sasakyan para sumunod sa dalawa. Kaya bago pa man sila makarating sa mansion ng drug lord, naitambo na ni Riley ang mga ito at inagaw ang sasakyan. Hindi naghinala ang 2 bantay sa dumating na SUV dahil sa pag-aakalang mga kasama kaya pinapasok nila agad. Segundo lang ay bumagsak na ang mga ito at dahan-daang pumasok ang sasakyan sa may entrance ng mansion. Nakasunod lang pala ang babae dito at tahimik na pumuslit papasok sa loob. Isa-isa nang natamba ang mga bodyguard sa labas kaya pinaputukan ng ilan ang SUV. Ngunit sakto sa training si Riley. Walang takot na binanata ng iba pang goons at nang marinig ni Diego ang mga putok, nasa loob na ng bahay ang babae. Walang palya at headshots para tipid sa bala. Maya-maya pa ay nakaharap na din niya sa wakas ang drug lord. Sinabihan niya ang big boss na makakamit na rin niya ang hustisya. Pero natigilan siya nang sumulpot ang anak nitong babae. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Diego na lumaban at mabilis siyang sinaksak saka lumayo bitbit ang anak. At dahil injured na, nagmamadali na rin siyang lumayo bago pa man siya maabotan ng iba pang guards ng drug lord. Tumakas na rin ang mga ito bago pa dumating ang mga pulis. Nang mga sandaling iyon, pinuntahan ng FBI agent ang lugar kung saan namalagi ang babaeng sospek. At dito nga nito nakumpirma na isang mabuting tao si Riley na siyang tumayong tagapagtanggol sa mga taong nasa paligid.
Nag-viral na din ang kwento ng pamilya nito sa social media at marami ang pumupuri sa ginagawa ng babae. Na hindi kriminal ang tingin ng karamihan dito kundi isa umanong superhero na kailangan ng komunidad. At dahil walang ibang mapuntahan si Riley, sumugod na lang siya sa bahay ng kaklase ng anak na nakasagutan niya noon sa isang parking lot. Sinuntok niya ito bilang ganti sa pag-invite ng mga kaklase ng anak sa araw ng birthday ng bata kaya walang sumipot sa party na hinanda nila. Ilang saglit pa ay iniwan na rin niya ang babae dahil wala siyang balak manakit. Sasakyan lang ang sadya niya dito. Habang nag-imbestiga na si Beltran sa bahay ni Diego, hindi naman ito mahagilap ang partner na si Carmichael. Nang malaman niya sa isang kasama ang kaina-hinalang kinikilos ng partner sa investigasyon, dito na nagduda si Beltran sa kasamang detective. Ang hindi nito alam, mag-isang pumunta si Carmichael sa location ng babaeng FBI kung saan natagpuan nito ang van ni Riley. Dahil plano na pala nitong patahimikin ang agent, tinapon nito ang ginamit na baril saka tinapon sa basurahan ang babae. Maya-maya pa ay tinawagan na nito si Diego para ipaalam ang nalamang mga impormasyon. Lingid sa kaalaman ng detective, nasa paligid na pala si Riley. Pumasok ito sa isang building at napaiyak na bumagsak sa sahig. Hindi na nito namalayang nakatulog na pala sa sobrang pagod at sakit na naramdaman. Ilang sandali pa ang lumipas, dumating na ang buong puwersa ng sindikato sa lugar ng mga homeless kasama na si Diego. Hinalughog ang buong paligid, sinilip lahat ng mga tent at binulabog ang mga natutulog. Nang malapit na sa kanyang kinaroroonan ng mga tauhan ng grupo, nagpakita ang kanyang anak at ginising siya. Tamang-tama ang pagbangon niya at naitamba agad ang isang lalaki. Nilagyan niya ito ng pampasabog kaya mabilis niyang pinabagsak ang iba pa. Sunod nito ay nakipag-usap siya sa detective gamit ang radyo. Na si Diego lang ang gusto niya at umalis na silang lahat. Ngunit hindi nagpatinag ang drug lord sa banta niya. Pero bigla siyang natigilan nang marinig ang pagring ng cellphone sa basurahan. At bumulaga sa kanya ang bangkay ng agent kaya kinuha niya ang cellphone nito. Habang nagkakape si Beltran at nag-aantay ng tawag ni Carmichael, gulat na gulat ito nang makita sa news si Riley. Tumawag pala ito sa news channel at nag-online gamit ang telepono ng FBI. Sinabi ng babae kung nasaan ito at pinakita sa video ang detective at si Diego. Naging ganyo din ito ng mga tao at marami pang media coverage. Dahil dito, nagmamadali ang mga pulis na pumunta sa lugar na sinabi ni Riley. At para lumabas siya sa kanyang pinagtataguan, nang hostage na ang grupo ng drug lord. Na kung hindi siya lalabas ay papatayin nito ang bata. Alam niyang parating na ang mga pulis kaya dahan-dahan na rin siyang lumabas at lumapit kay Diego. Dito siya sinalubong ng suntok at tadyak ng lalaki. Sanay na siyang mabugbog kaya balewala na sa kanya ang mga bitaw nito. Pero lalo niya itong ginagalit para humaba pa ang oras nila. Sinabihan ito ng detective na tapusin na ang babae dahil strategy umano ito ni Riley. Ngunit hindi nakinig si Diego. Hanggang bigla nang ang dumating ang mga pulis. Nagsitakbuhan na ang mga tauhan ng Big Boss. Galit na galit nitong binalingan si Carmichael sa pag-aakalang ito ang nagsumbong sa mga pulis. Saka mabilis na tumakas, ngunit nasundan din agad ito ni Riley. Sinubukan nitong manlaban pero sadyang handa na ang babae sa lahat ng pakikipaglaban. Babarilin na sana niya si Diego pero dumating na ang mga pulis. Pinigilan siya ni Beltran na huwag patayin ang drug lord dahil sigurado umanong makukuha na niya ang hinahabol na hustisya. Ngunit nawalan na siya ng tiwala sa kapulisan. Nang marinig niya kay Diego na makukulong na ulit siya, dito na lalong kumulo ang kanyang dugo. Kahit binalaan na siya ng detective, sagot niya sa kaharap na wala nang makukulong sa kanya ito binaril sa ulo. Kaya pinagbabaril din siya ng mga pulis. Pinatigil ni Beltran ang mga kasama, pero nawala kaagad si Riley sa pinagbagsakan nito. Wala na ring makita ang air support ngunit pakiramdam ng detective alam na niya kung saan pupunta ang babae. Magliliwanag na nang marating niya ang libingan ng kanyang mag-ama. Napaiyak siyang bumagsak sa puntod ni Chris at Carly. Maya-maya pa ay dumating na rin si Beltran. Sabi niya rito na tapos na ang lahat saka nawalan ng malay. Pero sagot ng detective na hindi umano rito magtatapos ang kwento. Tumawag na ito ng ambulansya habang kinapa ang leeg ng babae. Ilang araw ang lumipas, bumisita ang detective sa hospital. Sinabihan nito si Riley na marami siyang pinaslang na masasamang tao, binangga mag-isa ang notorious na grupo at nilantad pa ang maruruming officers sa departamento.
Kinamayan siya ni Beltran sabay sabi na sana hindi sa ganitong paraan magtapos ang buhay niya. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.